Hi mga kachupapis! Tinatawa ko na lang lahat ang mga problema ko, pero ang totoo, malungkot ako mga kachupa. Dahil nagugutom na ako. Yung banana na lang ang kinain ko. Medyo malatog na yung ating banana. Lupay-pay na. Teka lang mga kachupa. Nakikita niyo yung aking pusa. Naglalaro na naman sa basket. Ano ba yan? Wala ka nang ginawa. Kasi maglaro na lang. Malungkot ang mama mo. Malungkot ang mama. Pasayahin mo naman ang mama mo. So anyway mga kachupa, hindi pa ako kumakain at alas 5 na. Simula ng umaga, alas 5. So after mag-8 nitong gabi, kasi last meal ko paggabi is alas 8. Kumain kami ng pizza. Nag-crave kasi yung aking pamangkin ng asawa ko. Nag-crave siya ng pizza. Actually, may mga natira pang pizza simula kagabi pero hindi ko talaga kinain. Ang kinain ko mga kachupa yung mga fruits. So kanina, nag-vlog na tayo kaya lang marami akong nasabi sa vlog. Ngayon, umuwi na yung asawa ko kanina. Ngayon, umalis ulit sila kasi nanood sila ng movie. Hindi na ako sumama kasi ayokong pinapanood nila. Nakakatakot daw. So, hindi na ako sumama kasi sabi ko, hindi, mag-edit na lang ako ng ano. Kasi pag pupunta rin sila ng ng sine, silang dalawa lang. Kasi yung mga sine dito, parang feeling ko, paan na rin. Patapos na rin ang buhay. Oo nga, kachupa, totoo. Ang sine dito at saka ang mall sa Amerika, parang walang katao-tao. Totoo yun Kasi first time kong pumunta ng cinema dito sa sa Amerika. Kami 3 lang ang tao nung nanood kami. Kaya sabi ko, alungkot pala pagka pagka 3 lang ang nanonood, pagka ikaw at saka yung Pero sa iba siguro masaya kasi sila lang. Pero para sa akin kasi malungkot. Ewan ko lang mga kachupa. Basta nalulungkot ako pagka konti yung tao nakikita ko. Parang na ako, ewan ko. Hindi ko alam kung anong meron ba sa sarili ko. Basta, so anyway mga kachupa, in-update ko lang kayo kasi, saging lang at saka cantaloupe lang yung kinain ko kanina. Dito nga tayo sa kwarto. Yung mga halaman ko rin dito, nagtatayuan na. Ayan aking cucumber, nagtatayuan na. Alam mo mga kachupa, natutuwa ako kasi pagka nakikita ko si Kiki, pag nakikita ko yung asawa ko, nakikita ko yung buhay namin, masarap, masaya. Walang problema sa pera, sa pagkain. Pero minsan kasi may chance na nagkakaroon ako ng depression mga kachupa. Hindi sa lagi naman ako nagdadasal. Pero minsan napapasukan yung ulo ko ng hindi ko alam kasi syempre iba-iba naman tayo ng mga sitwasyon sa buhay. So ako mga kachupa, as a stepmom, pangalawang nanay nila, dun ulit tayo sa kasi parang feeling ko, ginawa ko naman lahat. Ginawa ko naman, kilalanin sila, ginawa ko naman yung part ko, alagaan sila, mahalin sila. Ginawa ko naman yung part na yun. Pero parang feeling ko, iba talaga yung, yung the way they look us. Parang, ganito pala yung stepmom. Kasi alam mo kachupa, hindi ko na-experience yun. Kanina pag-uwi ng asawa ko, in-open up ko yung problema ko. Kasi parang hindi ko siya kayang tago. Tulad niyan, di ba? Parang kada ko na lang, kada labas ko na lang, kada bili ko ng something, kada may gagawin ako, alam mo yun, parang silang mata. Hindi ko alam kung meron naman kaming Diyos sa buhay namin. Hindi ko alam kung talagang sinusubok lang ba talaga ako ng Panginoon or naintindihan ko naman mga kachupa. Parang minsan iisip ako, hindi ko kaya. Parang siguro talagang wala talagang Christ sa puso ko. Tagal na ako sumuko. Ang hirap pala maging pangalawang nanay.
Dapat ako sa sitwasyon ko mga ka-chopa. Kanina nag-open ako sa asawa ko. Tapos ang feeling ko naman, parang kinakampihan naman niya yung mga ano niya. Diba? Parang, hindi ko alam kung saan ba ako lulugar. Yes, mga ka-chopa. Ayoko na nga sabihin yung, yung i-detalye. Ayoko na i-detalye. Kasi, alam ko marami naman mag-a-advise dyan. Maraming magsasabi sa akin na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Kasi ayoko ng, ayoko na ng, tama, okay lang magbigay ng advice. Kaya lang kasi minsan may mga ibang tao na parang, bibigyan ka ng advice, pa akala mo na apakaano niya na dun sa part na yun. Yung parang, alam na lahat. Kaya ayoko nang ibigay yung detalye. Ayoko nang, kung ano yung ano. Parang feeling ko kasi parang na, out of, alam mo yung mga ka-chopa, out of cast. Gets mo? Yung feeling. Kasi parang, andito ka nga, diba? Pamilya ka na nga. Tapos, hindi ko mawari mga ka-chopa. Ayoko sabihin sa publiko. Kasi problema namin pamilya. Baka sinashare ko na lang kung paano ko i-handle po. Kung paano ko malalagpasan yung gantong. Ang hirap pala, no, mga ka-chopa. Hindi ko hindi ko ma-explain talaga eh. Kasi ayoko i-explain, ayokong negative yung ipakalat pa yung negative na ganito. Pero alam mo naman mga ka-chopa, di ba pagka ikaw ay stepmom, ang akala sa'yo, ikaw yung dahilan kung bakit naghiwalay ng magulang nila nang dahil sa'yo. Yung parang ganun, tapos ang tingin nila sa'yo parang adulterous. Alam mo mga ka-chopa, hindi ko na alam yung gagawin ko. Minsan papatanong ako sa asawa ko kung tama ba yung pinapasok ko. Nagkakasala ba ako sa Panginoon? Kasi, ang gulo ng isip ko mga ka-chopa. Hindi ko na alam. Minsan napapaluha ka na lang ng walang dahilan. Oo, kasi iniisip mo na parang ginawa ko naman yung part na mahalin mo sila, alagaan mo sila. Di ba? Parang ginawa ko naman yung part na gano'n eh. Ayoko na magdrama. Kaya na ako ng saging. Kaya sa isip ko, sabi ko, paano kaya kung susuko ako? Buti na lang nandito si Kiki. Kasi, alam mo yung mga ka-chopa, kayo nga naiinis, di ba pagka ang mga nakatingin sa'yo, laging parang may mata. Bawat galaw mo, bawat bili mo, bawat gawa mo sa buhay, ganap mo sa buhay. Lahat may masasabi. Pasensya na mga ka-chopa kasi malungkot lang talaga. Sabi naman yung kaligan, iyak kaya ka na. Hindi kasi ayoko lang bang, ayoko talaga mga ka-chopa. Gusto ko nang sabihin sa public yung mga problemang minsan naiisip ko na feeling ko nagkakasala ako sa Panginoon kasi nga ganito yung ginagawa ko. Nagkakaroon ako ng hatred, nagkakaroon ako ng separation sa mga mga nakatira dito. Parang minsan hindi ko nakilala yung sarili ko na ako pa ba to? Parang feeling ko hindi na ako to. Parang iba na. Parang iniiyak mo na lang yung mga sakit na kaysa ibalik pa sa kanila. Kaya sabi ko, naiisip ko na tama pa ba yung ginagawa ko? Accept na lang na accept ng sakit. Tapos wag na lang sabihin sa kanila na nakakasakit na sila. Yung gano'n. Biro lang ako, ka-chopa. Drama lang to. Papatawa lang ako. Feeling ko malalagpasan ko rin naman to kasi balunin naman ako sa buhay. Sabihin, ano yan? Ano? Sabi, kanina umiiyak, tumatawa. Hindi, kung alam nyo lang yung sitwasyon ko mga ka-chopa, kung parehas tayo ng sitwasyon,
minsan mababalo ka na lang eh. Kasi feeling ko hindi ako to. Parang feeling ko talagang tinetest talaga ako ng Panginoon. Kasi kung suko ako, babalik ako sa bahay namin. Iwalay ako yung asawa ko. Parang feeling ko parang mas pangit yun eh. Kaya sabi ko, kaya ko to. Ano lang to? Saglit lang to. One time makikilala rin ako ng mga tao nandito. Diba? Siguro hindi ko ginagawa yung best ko. Kaya siguro hindi nila nakikita. Siguro dapat ko pagbutihin. Kaya feeling ko parang hindi rin enough sa kanila. Ito na lang yung asawa ko. Hindi siya yung, yung pinababayaan ako. Yung pinapabayaan ako mag-isa, pinapabayaan ako magalit. Kakausapin niya talaga ako. Ano naman ako sa asawa ko natutuwa ako sa asawa ko dahil lagi siya nandyan. Pagka may problema ako, pagka hindi ako umiimik sa kanya, tatanong na siya na may problema ka ba? Sabihin mo na sa akin, ganyan. Ayun. Kaya sabi ko, buti na lang yung asawa ko, hindi siya ganun. Gusto niya yung laging kinakausap para lahat clear. Ganun siya, yung parang prangkador siya. Kaya minsan parang ayoko rin yung prangkador. Parang hindi mo na kaya, tapos sasabihin mo pa sa kanya. Minsan parang ayoko rin pero mas okay na yung prangkador ka. Wala na tuloy yung appetite ko sa saging na. Tignan mo. Bye na. Wala na, lang ako. Siguro ang makaka-realize makakaintindi ng sinasabi ko, yung mga kaparehas ko lang din ng sitwasyon ng may anak yung asawa nila. Kasi, lungkot eh. Hindi ko ma-explain, be. Hindi ko, gets mo yung mga kachupa. Minsan napapaisip ako na siguro dapat ang inasawa ko yung walang anak. Pero mahal ko naman yung asawa ko, mga kachupa. Hindi naman ako nagsisisi na nakilala ko siya. Ang lang, parang ang hirap palang pakisamahan pag yung mga taong hindi ka gusto. Tapos, hindi mo rin sila gusto. Hindi mo alam kung ano gagawin mo eh. Kaya, paano ba to? Ang hirap. Kumbaga parang kasi lagi sinasabi ng asawa ko, love like Jesus. Kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo yung mga taong hate mo. Hate ka. Kaya sabi ko, isip ko, hanggang kailan ko kaya ito dadanasin. Ay, sabi ko talaga, parang sinusubok talaga ako mga kachupa. Parang tinatanggal talaga ng Panginoon yung mancha sa akin na kailangan patawarin ko yung mga taong nakasakit sa akin, sa akin. Kasi kung gagantihan ko sila, parang same lang din ako sa kanila. Kaya sabi ko, kachupa, minsan natutulala na lang ako. Minsan, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Minsan, napapaisip ako, napapatanong ako eh. Hindi ko naman masabi sa pamilya ko yung mga pinagdadaanan ko. Pero I'm sure, nanonood yung aking mga magulang. Pero, sabihin mo, lagi mo lang sinasabi sa kanila, drama lang yan ma. Ano lang yan for the vlog. Ginagano ko na lang eh. Kasi, guys mo yun, mga kachupa, kahit hindi ko masabi yung totoo, pero ayoko rin naman sila mag-alala sa akin. Dahil ayokong nag-share ng negatively. Gusto ko positive lang. Kahit na lungkot-lungkot mo, kahit na laki ng problema mo, kahit feeling mo parang hindi ka importante. Nag-share lang ako doon sa asawa ko. Share ko lang din sa inyo kasi mahirap din palang mag-asawa ng may mga anak. Ako mga kachupa, hindi ko naman kasalanan ma-inlove sa may anak. Hindi ko kasalanan. Kumbaga parang nahulog na lang din ako kasi mabait yung asawa ko. Sa kanya ko lang nakita yung yung totoong klaseng pagmamahal na hindi ko nakakita sa iba. So parang hindi ko alam kung ano ba to? Kasalanan ba to? Kasi kung sa kasalanan yung ginagawa ko, Lord, parusahan mo na ako.
Tanggalin mo na ako dito sa sitwasyon na to. Diba? Actually, mga kasyopa, yung aking asawa, bago kami nagkakilala niyan, separate na sila. Separate na sila ng asawa niya. Hindi na sila nagsasama for 5 years na. Matagal na. So, ang akala ng mga bata, nung dumating ako dito, akala ng mga bata, dahil sa akin. Kaya sabi ko, ang isip-isip ko, kakarating ko lang mga kasyopa. Kakarating ko lang dito. Tapos ang isip pa ng mga mga bata, adulterous daw. Adulterous if ever na yung tatay nila hindi na-divorce sa nanay nila, 'di ba? Pero parang sa akin, ang sakit-sakit mga katsupa, pagka yung ganun yung tingin nila sa akin, na pinatos ko yung tapos nakasira ko ng pamilya. Oo, sana maano ko yung mga tag dito, maiintindihan ko kung ako yung dahilan ng hiwalayan ng nila, ng nanay nila, ng tatay nila. Maintindihan ko ako kusa lalayas kasi alam ko pero mga katsupa, yung dumating ako mga katsupa, 5 years na sila, wala, separate na, kaya napaiisip ako, bakit kaya ganito yung mga isip ng mga bata. Gets ko yung mga katsupa kasi nga diba separate sila, hindi pa naman sila divorce. Kaya lang mga katsupa, yung aking asawa, nag-divorce na talaga sila nung nakilala na ako ng asawa ko. So, tagal na silang separate mga katsupa. Hindi lang sila divorce. Kaya lang, nag-divorce na yung asawa ko nung nakilala na ako ng asawa ko. So, parang feeling ko, ako rin. Ako rin yung dahilan. So, parang, ayun nga, kaya naguguluhan ako mga katsupa. Kaya minsan natatanong ko sa isip ko na tama ba yung pinasok ko? Ako ba, tinanong ko naman yung asawa ko na ako ba dahilan kung bakit kayo nag-divorce? Kasi ang sabi naman sa akin ng asawa ko, syempre ako ayoko namang panigan kung sino-sino lang. Syempre hindi ko pa nakakausap yung babae. Sabi ng asawa ko, 5 years na daw silang hiwalay, separate. Kumaga hindi sila yung babae sa na nila, sa magulang niya na siya nakatira. Tapos siya, nag-rent na siya. So, yung tinanong ko rin naman yung anak niya, ganun din naman yung sinabi. So, parang, okay, hindi pala akong dahilan kung bakit ganun. So, ang tinanong ko mga katsupa, yung asawa ko, anong dahilan kung bakit ganun, naghiwalay kayo, kayo. Napag-desisyonan namin dalawa na maghiwalay kami kasi lagi nga kami nag-aaway. Yun yung sabi sa akin. Kaya, sa isip-isip ko, minsan naguguluhan ako mga katsupa. Kasi ayoko talaga ako yung dahilan kung bakit, kung bakit sila naghiwalay. Kasi kung ako yung dahilan, feeling ko, aalis ako. Aalis ako sa kasi syempre nakakasira ako ng pamilya Di ba? May mga anak sila Di ba? Ano yung ko? Point of view ko. Pero feeling ko naman hindi nagsisinungaling ang asawa ko kasi may takot na sa Diyos. Diba? Kasi mga katsupa, kasi kung ako ang dahilan ng, iniisip ko minsan ito pumapasok sa utak ko. Kung ako ang dahilan ng hiwalayan ng dati niyang unang asawa, matagal na akong inaway ng babae. Diba? Yun ang isip ko kasi kung ako ang asawa, aawain ko talaga yung di ba? Dati yung wala pa ako, wala pa ako relasyon sa Panginoon, mga katsupa. Yun yung aking isip. Tapos, hindi naman ako inaway, mga katsupa. Kumbaga, lalo pa dito sa Amerika, mga katsupa, pagka naghiwalayan kayo ng partner nyo, meron silang tinatawag na yung monthly bayad ka sa asawa mo dahil penerwisyo mo yung asawa mo. Ano tawag doon? Kalimutan ko na. Pero yung babae, mga katsupa, yung dati niya asawa, hindi naman na ganun. So, kumbaga, ang isip-isip ko, talagang ginusto nilang maghiwalay na kasi nga lagi daw nag-aaway. Chinika rin sa akin ng ko yan, ng mga bata. Sinabi sa akin na lagi na sila nag-aaway. Kaya naghiwalayan na.
So, sabi ko, so hindi ako ang dahilan. Hindi ko naman masabi sa mga bata. Kaya, ano ko mga ka-chupa, minsan magulo yung isip ko, sa inyo ko na lang nasasabi. Hindi ko masabi in details, pero alam nyo na yung sinasabi ko. Hindi ko nasasabihin in details, kasi syempre, ayoko nga i-chismis buhay ko. Pero at least, maganda yung chismis ko yung buhay ko kaysa yung buhay ng iba. Diba? Sinisira ko yung buhay ng iba. Diba? Mas pangit yun, diba? Kaya mas okay na yung ganito na lang. Yung mga ka-chupa, give me advice if kung alam yung makakatulong sa akin, go. Pero kung hindi, wag na. Kasi parang feeling ko may stress lang ako lalo pagka may makita kong comment dyan na ikaw, pinasok-pasok pa. Diba? So, wag na kayo mag-comment ng negative, mga ka-chupa. Please, parang awa nyo lang. Kasi parang feeling ko, yung tao na nga etong taong to, may dinadana sa buhay, tapos negative pa. Kasi, iba kasi ngayon ang tao, totoo lang, hindi mo mapiplis ang lahat. Totoo yan. Alam ko naman, aminado naman ako. Pero, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nila sa buhay, kung bakit sila nakakapag-comment ng mga negative. Siguro, masama rin ang pinagdadaanan nila. Kaya, ganun lang din sila makapagsalita. Pero ako, hanggat naaaari mga ka-chupa, kung alam kong wala akong masasabing maganda sa taong yon, quiet na lang. Diba? Huwag na mag-comment na ganito yung opinion mo, ganito yung view mo. Diba? Kasi hindi naman tinatanong ng tao. Kumbaga nangingi siya ng advice for help na ano ba dapat ang gawin. Kung makakatulong ba yung help na advice na sinasabi mo mga ka-chupa, go, comment. Pero yung iba kasi, comment lang kung anong point of view nila. Hindi na nila iniisip yung makapagbasa yung sinabihan nila ng comment. Hindi mo masasaktan. Ako mga ka-chupa, totoo yung mga minsan nababasa kong comment na masakit, inaano ko lang, tinitake as positive sign. Kasi ganyan ako sa sobrang positive, sa sobrang positive ko, yung mga, yung mga ayaw sa akin, yung may galit sa akin. Tapos pag nagsalita sila, tinitake as positive, ko na lang. Kasi, kung iti-take as negative, tapos gagantihan mo, sasabihan mo ng mga masasakit na salita, pares ka lang din. Kaya, sabi ko, take as positive ko na lang to. Siguro may dahilan ng Panginoon kaya nangyayari sa akin to. Hindi ko alam mga ka-chupa. Siguro gutom lang to kasi nag-fasting ako today. Kasi buto lang pa wala siyang problema. Kasi kung titignan mo siya, ganyan na lang. Pag gugutom, hihingi ng pagkain. Pagka dudumi, pupunta dun sa Yung maglalaro siya mag-isa. Kaya sabi ko mga ka-chupa, ang swerte ko kasi meron akong asawa, meron akong kiki. Yun na lang yung taong na nagbibigay ng happiness sa akin. Totoo yan mga ka-chupa, kahit na deep inside, ang lungkot-lungkot mo, may sama ka ng loob na bakit ganito sila sa akin. 'Di ba? Hindi mo maalam pero pagka nakikita mo yung asawa mo, yung pusa mo, nakakapagbigay sila ng happiness. Kaya I'm so grateful and thankful dahil meron akong mga taong nandito na nagpupuno ng saya sa akin para maipagkunwari pa rin na masaya pa rin ako kahit papaano sa ibang sa pagka kinakakausap ko ng mga ibang tao. Kunwari masaya lang, pero ang totoo, malungkot. Minsan naisip ko rin na umuwi na lang ng Pinas. Huwag ko nang ituloy ito. Ang dami mga isip na gumugulo sa akin, pero nandun pa rin yung aking protector na si Jesus. Pinoprotect niya ako na minsan binubulungan ako ng Panginoon na pag sumuko ka, sa tingin mo wala lang problema.
Yun ang umaano sa akin. Kaya sabi ko, hindi ako susuko, saglit lang to. Kasi feeling ko, pagka sumuko ako, may iba namang problema ang papasok. At yun, forever na problema na yun. 'Di ba? Ito panandali ang problema lang to, kaya natin solusyonan yan. 'Di ba? So, wag kang i-give up if ever na may problema ka sa buhay. Wag kang i-give up basta-basta. Basta ituloy mo lang, basta nananalig ka sa Panginoon. Meron kang Diyos sa buhay mo. At saka yung mga taong gumagawa sa'yo ng masama, hindi mo binabalik yung sama nila. Feeling ko maririnig mo yung boses ng Panginoon sa'yo. Kasi feeling ko talaga, hindi ako to. Hindi ako to. Kilala ko ng mga taong kakilala sa akin. May kakilala sa akin. Feeling nila kasi susuko ako. Kasi ganun ako mga kachupay. Pagka buisit ako, susuko talaga ako kahit yung trabaho ko. Sinusukuhan ko mga kachupay. Totoo na. Pag ayoko ng trabaho, sinusukuhan ko na. Nagre-resign na ako. Alam nila yan. Kilala nila ako. Pero ngayon mga kachupay, parang feeling ko, hindi ako to. Kaya maraming salamat Panginoon dahil ginaguide mo ako. Hindi mo ko pinapabayaan. At minsan naririnig ko yung Panginoon na, sige, iiyak mo lang yan, matatapos din yan. Iiyak mo lang, pero wag ka susuko. Ganun. Naririnig ko yun sa tenga ko. Kasi pag sumuko ako, iba eh. Pag sumuko ka, forever na yung problema mo. Iniisip ko pag sumuko ako, uwi ako ng Pinas, magdi-divorce kami ng asawa ko. Anong buhay ko? Siguro may makakilala na naman akong lalaki, tas may anak din. Or, may makakilala akong ibang lalaki, walang anak, pero ibang trato. Yan sa mga kachupa. So, wala nang katapusang problema. Diba? Itong panandali ang problema lang to. Pagka nasolusyonan ko to, tapos na to. Diba? So, ibang ano na. So, hihinga ka. Ganun lang pala, no? Kaya sabi ko, mga kachupa, I am so happy dahil mayroon akong Diyos sa buhay. Kasi kung wala, matagal na ako sumuko. Totoo yan. Wala lang. I'm just sharing everything. At gusto ko malaman yung mga kachupa na dapat, pagka may problema ka, huwag kang basta-basta susuko. Gawin mo yung dapat. At mag-rely ka lagi sa Bible. Sabi ko sa inyo, importante ang Bible, mga kachupa. At, huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi ng tao. Kasi pag sabi-sabi lang ng tao, tapos hindi ka nag-rely sa Panginoon, madidepress ka eh. Oo, kachupa. Pagka nag-kwento ka sa kaibigan mo, naring kaibigan mo, meron din siya, experience din niya yung ginawa, nangyari sa'yo. Tapos kunento mo sa kaibigan mo yan, ang advice ng kaibigan mo, naku be, ganyan din yung una kong asawa, hiniwalayan ko. So, ang mangyayari mga kachupa, hihiwalay mo yung asawa mo. Eh, alam mo, ang demonyo, ang gustong-gusto ng demonyo, separation. So, yun lang mga kachupa, kaya hanggat maaari, hindi ko sinasabi sa mga taong hindi ko kilala or wala silang pananalig sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na, ay, ako may pananalig ako. Ay, hindi ganun, mga kachupa. Baka mamaya mabash na ako. Kumbaga parang ayoko lang ba i-share sa ibang tao, tapos mag-advise sila sa akin, tapos nagawa ko yung advice nila, tapos ang ending, nagsisi ako. Kaya mga kachupa, kaya I'm always relying to God. Sa Panginoon na lang ako maasa mga kachupa eh. Kasi naniniwala naman ako sa Kanya, may faith ako sa Kanya. Kung gagawin ko yung utos niya, for sure, merong kapalit to, merong reward na nag-aantay. Kung hindi ko gagawin to, hindi ko siya itatrust, magiging mainip ako, decision ako ng basta-basta. Feeling ko, iba yung babaksakan ko eh. Kaya, I'm so happy dahil lagi akong kinokontrol ng Panginoon. Kaya, mga kachupa, don't forget to always pray. Kasi yung prayers talaga, maririnig ka ng Panginoon. Lalo na mabuti kang tao. Wala kang ginagawang masama. Ayun yung mga, ng mga Panginoon, mga kachupa. Kasi pagka mabuti kang tao,
lagi mo may takot ka sa Diyos. Kapag nagdasal ka, nagpray ka, maririnig ka niya. Totoo yun. Kasi hindi ako doubt sa Panginoon na, ay, hindi mo gagawa ito ng Panginoon. Ay, hindi ganito ang Panginoon. Hindi ganito, basta-basta. Alam ko nga, ang Panginoon, mga kachupa, bibigyan ka ng reward, pero bago ang reward, pagsubok muna. Diba? So, ayun lang mga kachupa. Maraming salamat for always listening to my voice, sa mga kaartehang kadramahan ko sa buhay. Maraming salamat dahil lagi kayo nakasubaybay sa aking channel. At pasensyahan nyo na itong channel na to kasi nagdrama ako. ayoko namang mag-spread ng negative, pero gusto ko lang may matutunan kayo sa mga pagsubok ko sa buhay. At gusto kong malaman nyo na hindi basta-bastang madali makapag-asawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, iba talaga ang nakikinig sa Panginoon. Siguro may point din ako na hindi ako nakikinig sa Panginoon, pero siguro kaya ako nagaganto, nagkakaroon ng mga struggle sa buhay kasi may mga times na hindi ako nakikinig sa Panginoon. Diba? So, ayun lang mga kachupapis. Maraming salamat for always watching. Watching? Ano watching? Natawa ko nila. Thank you for always watching my vlog. And sana hindi kayo magsawa sa aking panonood sa aking channel. Yun lang. Maraming salamat mga kachupa. At God bless. Sarap ng buhay na ito. Para ka talagang ano Ano? Gaan mo na ba to? Sagot! Buti pa to kayo. Kahit pagka kinakausap, hindi nasagot eh. Merong respeto. Respeto ang bebe. Kiss mama. Depression ng mama. Dali, nade-depress ang mama. Nade-depress ang mama mo. Baka mabaliw. Yes! Kiss mama, bilis. Wala. Buti na lang to talaga. Buti na lang. Ang Panginoon mabait. Binigyan ako ng pusa. Kasi alam ng Panginoon na madidepress ako dito. Bibigyan ka sa ng pusa. Alam ko madidepress ka dyan. Mababalo ka. Baka mamaya magpakamatay ka. Bibigyan kita ng alaga mong pusa. O, diba? Narinig kayo mga sinasabi ng Panginoon eh. Kaya sabi niyo sa akin, balong na siya. No? Ano ba yan? Balong na pang babaeng to. Kahit si Kiki minsan nag-iisip. Balong na kaya to? Ha? Love mama! Love mama! Hindi ba? Napakabait ng batang to. Ang bait ng batang yan. Mama always love you. Kulangot ka, be. Bebe, kulangot! Buti mga kachupa. Ay, hindi na tayo natapos. Sabi ko, papaalam na ako. Sabi ko, sasabihin ko sana, buti wala dito yung asawa ko, nanood sila ng sine. Kasi kung makikita niya ako magdadrama, anong pinapakita sa YouTube yung kadramahan mo? Pero mga kachupa, I just want you update sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Thank you so much. At gusto ko lang i-update ang buhay ko. Gusto ko mai-share akong aral, moral lesson, na lagi tayo magre-rely sa Panginoon. Hindi kanino, di ba? Kiki Bongbong. Tama ba ang mama mo? Ito, ano ba yan? Dugyot ka, no? Dugyot. Tignan mo laruan mo, napakadumi na. Tapos nilalagay mo sa kama. So, ayun lang mga kachupa, please. God bless. Hanggang Kiki. Buti itong pusang to, hindi nagsasalita, hindi nagre-reklamo.
At hindi yung ano-ano ginagawa, hindi maingay. Hindi tulad ng iba, di ba mga kachupa? Ito may respeto. Pag tinignan mong masama, alam mong galing na. Di ba? Pagka nananahimik ka na, tinignan mo ng masama, alam mo na, magagalit ka na. Kaya tatahimik na siya.